Hello there mga ka-L and welcome to my YouTube channel where learning is fun. At ang topic natin ngayon, paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya. Ang mga Austronesians. Ang pinagmulan ng kasalukuyang lahing Pilipino ay ang tinatawag na mga eksperto na mga Austronesians. Ang salita ay nagmula sa salitang Latin na Auster, South Winds at ng Griegong Nessos Isla. Ang Austronesians ay tumutukoy sa isang malaking pamilya ng mga wika na sinasalita sa Timog Silangang Asya, Melanesia, Micronesia, Polynesia at Madagascar. Ayon sa mga arkeologo at linguista, ang mga Austronesian ay nagmula sa Taiwan at kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asya at Pacific mula 3000 BCE. At ito ang dalawang teorya kung saan ba nagmula ang mga Austronesians. Una, ang mainland origin hypothesis. Hinamon ni Peter Bellwood ng Australia National University ang teorya ni Sir Wilhelm Solheim. Para sa kanya, ang mga Austronesians ay nagmula sa Timog China at Taiwan at noong mga 5,000 bago si Kristo ay nagsipagtungo sa Pilipinas. Ayon kay Peter Bellwood, ang mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya ay nagmula sa mainland o continental na bahagi ng Asya. Naniniwala siya na nagkaroon ng malawakang migrasyon mula sa China patungong Timog Silangang Asya. Ano man ang ating paniwalaan, makikita na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaunang Austronesians at tayo ang nagsimula ng isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng pandaragat, ang outrigger canoe o ang mga bangkang may kati. Pangalawang teorya, ang island origin hypothesis. Si Wilhelm Solheim naman ay nagbungkahi na ang mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya ay nagmula sa mga isla, partikular sa rehiyon ng Indonesia. Ang teoryang ito ay kilala rin bilang Nusantao Maritime Trading and Communication Network. Ayon pa rin kay Wilhelm Solheim, ang ama ng arkeolohiya sa Timog Silangang Asya, ang mga Austronesians na tinatawag niyang Nusantao ay nanggaling sa mga isla sa lugar ng Sulu at Celebes. Sila ay kumalat sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng mga network ng pangangalakal, kasalan at migrasyon ng mga tao. Ang peopling of mainland Southeast Asia. Tumutukoy ito sa proseso kung saan ang mga sinunang tao ay dumating at nanirahan sa mainland, Timog Silangang Asya. Ito ay nagsasangkot ng iba't ibang migrasyon at interaksyon ng mga grupong etniko sa rehiyon. Ang mga imperyo sa kapuluang Timog Silangang Asya. Ang kasaysayan ng Timog Silangang Asya ay may mga makabuluhang yugto ng pag-unlad at kultura at ang pangunguna ng mga imperyo mula sa iba't ibang mga kabihasnan na nagdulot ng malalim na impluwensyang kultural sa rehiyon. Narito ang mas malalim na paliwanag ukol dito. Ang Srivijaya, Majapahit at Malacca, imperyo at kultural na impluwensya. Una, ang Srivijaya. Ito ay isang makapangyarihang imperyo na itinatag sa Sumatra, Indonesia. Kilala ito sa pagiging sentro ng kalakalan at impluwensyang kultural sa rehiyon. Ang mga mangangalakal at mga malalakbay mula sa India, China at iba ring mga bahagi ng Asya ay nagdala ng kanilang mga kultura at relihiyon na nag-ambag sa paghubog ng kulturang Srivijaya. Ang Srivijaya ay kilala sa pagpapalaganap ng Budismo sa rehiyon. Pangalawa, ang Majapahit. Isa pang mahalagang imperyo sa rehiyon ay ang Majapahit na itinatag sa Java, Indonesia. Ito ay kilala sa kanilang malakas na impluwensyang pangkultura, lalo na sa larangan ng sining at panitikan. Ang kabihas ng Majapahit ay nag-ambag sa pag-unlad ng mga epikong panitikan tulad ng Ramayana at Mahabharata na isinalin sa mga lokal na wika. Pangatlo, ang Malacca. Ang Malacca ay isang sentro ng kalakalan na matatagpuan sa Malaysia. Ito ay naging tanyag bilang isang mahalagang tuntungan para sa mga mangangalakal mula sa China, India, Arab at iba pa. Ang Malacca ay naging kilalang sentro ng ugnayan at impluwensyang kultural, lalo na sa larangan ng relihiyon at kalakalan. At hanggang dito na lang muna ang ating discussion. At ito lang kayo sa mga vlogs sa Lady L, mga vlogs na may kalokohan, subalit makabuluhan. See you next week mga ka-L. Bye-bye for now.